And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga mga kababayan ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kababayan. Nako, Pantaleon Alvarez mga kapatid, nagbitaw na naman ng kanyang salita na di umano mga kababayan may malaking gulo na kakaharapin ng ating bansa kung sakaling mapatalsik o ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Paano nga ba naman hindi iinit itong usapin tungkol sa impeachment mga kababayan laban kay Sara Duterte? Nitong mga nakaraang buwan mga kapatid, abay sunod-sunod talaga no? Yung pinakitang pagiging irresponsable at pagiging arrogante nitong ating Vice President mga kababayan. Sino ba namang matutuwa sa kanya mga kapatid? No, nasa kalagitnaan ng kalamidad, mas pinili pa na magbakasyon sa ibang bansa kasama yung kanyang pamilya habang nalulunod sa baha yung kanyang mga kababayan. And ito ba guys, sino ba namang tangang Pilipino ang matutuwa doon sa kanyang ginawa sa budget hearing ng Office of the Vice President? Ininsulto niya lahat mga kababayan yung mga kongresista na tumatalakay at kumukwestiyon doon sa paggamit niya ng kanyang confidential funds. Pero ito mga kababayan, meron akong isang pinagtataka dito. Ito ngang si Pantaleon Alvarez mga kapatid. Dahil para sa mga hindi nakakaalam dyan mga kababayan, itong si Pantaleon Alvarez at si Sara Duterte, hindi yan in good terms. Matapos nitong tangkain dati mga kapatid ni Pantaleon Alvarez na pabagsakin ang gobyerno ni former President Duterte. Yun yung naging ugat mga kababayan ng kanilang hidwaan magpahanggang ngayon. Kung matatandaan nyo rin mga kapatid nitong mga nakaraang buwan, pinasaringan din ito ni Sara Duterte mga kababayan na isang mangga gamit. Matapos nitong sumipsip uli kay former President Duterte at makiisa dito sa kanilang mautog rally na ginagawa mga kapatid. Yan talaga ang pinagtataka ko mga kababayan kung bakit itong si Alvarez ngayon ay nagbibitaw ng mga statement na pabor kay Sara Duterte. At yan po ang isa sa ating aalamin ngayong araw na ito mga kapatid. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito. Nagbabala si dating House Speaker at ngayon incumbent Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na ikasisira ng Marcos administration at posibleng mauwi sa gulo ang umano'y pinaplanong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman pala mga kababayan, no? Kaya naman pala nagbibitaw ito ngayon ng mga salita na pabor kay Sara Duterte mga kapatid at ginagaslight itong mga supporters si Sara Duterte dahil malapit na palang matapos yung kanyang termino bilang congressman mga kababayan. 'Di ba? Kaya naman pala. And sa mga hindi nakakaalam dyan mga kapatid at hindi nakakapansin, itong si Sara Duterte mga kababayan, magandang magandang campaign manager to mga kapatid. Kasi halos lahat ng mga manok ni former President Duterte mga kababayan na hinawakan ni Sara Duterte maliban lang kay Harry Roque. Maliban lang kay Harry Roque mga kapatid, no? Halos lahat ng mga manok ni Digong na kinampanya ni Sara Duterte mga kapatid, inanalo po at nakakuha ng pwesto sa ating gobyerno. Kaya itong si Alvarez ngayon mga kababayan, gumagawa ng mga eksena na kung saan pabor kay Sara Duterte dahil siguro nagbabakasakali siya mga kababayan na tulungan siya ni Sara Duterte sa darating na eleksyon. Yan pala yung dahilan mga kapatid. Pero sa tingin ko, ewan ko lang kung tutulungan ni Sara Duterte ito. Tuloy! Kay Alvarez, walang duda na may kakayahan ang mababang kapulungan ng Kongreso na i-impeach si VP Duterte dahil sa huli ay numbers game pa rin ito. Pero ang magiging epekto anya nito
ay babaliwalain ng Kamara ang mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino na bumoto kay VP Sara noong 2022 elections. Nako. Anong klaseng utak yan, Alvarez? Simple lang yan eh. Kung maayos lang sana si Sara Duterte, mga kababayan, walang impeachment ihahain sa kanya. Oh. Kung nakikiisa lang sana siya sa gobyerno, no, at pinapakita niya na deserve niya ang kanyang posisyon or deserve niya na maging presidente sa 2028. 'Di ba? Walang maghahain ng tawag nito impeachment laban sa kanya. Kanya nga lang walang nakitang maganda ang taong bayan sa kanya. Oh. Lagi siyang wala sa mga isyu na kinakaharap ng ating bansa. At mas, alam mo yun, mas pinagtutuunan nila ng pansin mga kapatid, ito ni Sara Duterte, yung mga kaalyado lang nila, yung mga kaibigan nila na may mga kaso, na mga hinahunting ng batas, doon siya. No, yun yung binibigyan niya ng pansin mga kababayan. Pero yung mga issue, no, yung mga issue na kinakaharap natin tulad sa issue natin sa China, wala siya eh. Oh. Nung nakaraang bagyo, wala din siya. Oh, nagbakasyon kasama ang kanyang pamilya. Imbis na manghingi ng sorry sa taong bayan, ginastify pa niya mga kapatid kung bakit nasa ibang bansa siya sa kalagitnaan ng kalamidad. Oh, nakesyo di oman ng mga kababayan, nanghingi na siya ng permiso sa ating presidente at pinayagan daw siya. Pero common sense lang yan eh. Kailangan ka ng taong bayan o mga time na yun. No? At yun na sana ang tamang oras na patunayan mo na mas matimbang ang taong bayan kumpara sa mga pang-personal mong mga lakad. Pero hindi. Hindi ganun ang pinakita mo, Vice. No? Tinuloy mo pa rin ang iyong pagbabakasyon kasama ang iyong pamilya. Oh. Isa pa, nung nakaraang budget hearing nga. Oh. Tama ba yun? Imbes patunayan mong malinis ang opisina mo, no, at ginamit mo ng tama ang pera ng taong bayan, no, na binigay sa iyo. Hindi eh. Imbes na i-address mo yung mga unliquidated funds na kini-question ng mga kongresista sa iyo, ininsulto mo lang sila eh. Imbes na sagutin mo, pangbabalahura yung napala nila sa iyo. Oh. Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan. Yung 32 million na sinasabi ni Alvarez, mga kapatid, ang tanong 32 million pa rin kaya yan ngayon? Oh. Bakit kaya hindi sila magpa-survey? No? 32 million pa rin kaya ngayon yung mga sumusuporta dito kay Vice President Sara Duterte? Eh baka nga kayo na lang mga taga Davao ang sumusuporta dyan eh. No? I mean, real talk lang tayo dito. Oh. Wala na eh. Taong bayan na mismo ang may gusto. Hindi naman iingay ang impeachment laban sa iyo kung hindi rin sinusuportahan niya ng taong bayan. Kanya nga lang, sinusuportahan niya ng taong bayan. No, sinusuportahan 'yan. Eh kahit pa yata magpa-survey tayo ngayon sa kalye eh. Kung pabor ba na ma-impeach ka, marami talaga magsasabing pabor. Oh. Pabor na ma-impeach ka. Kasi kung titignan yung mga achievement mo, wala ka namang magandang achievement na nagawa. Oh. Ano ba mga achievement ng Office of the Vice President? 'Di ba wala? Oh. Diyan pa lang sa unliquidated na mga funds na kini-question ng House of the Representatives, malaking bagay na 'yan eh. 'Di ba? Naghihirap ang mga kababayan mo tapos ikaw, no, meron kang mga billion or million na pera ng galing sa kaban ng bayan na hindi mo pinapaliwanag kung saan napunta. Oh. Tama ba? Ay nako, Vice President. No. Huwag niyo nang asahan yung 32 million na sinasabi mo, Alvarez. Wala na 'yon. Tunaw na 'yon. Tunaw na 'yon. Oh. Yan nga lang, ikaw may interest ka rin kasi, no? Gusto mo lang sumipsip ng panandalian dito kay Sara Duterte para tulungan ka, no? Para tulungan ka sa darating na halalan. Obvious na obvious eh. Kitang-kita na eh. 'Di ba? Tuloy.
Babala pa ni Alvarez, isa itong political suicide para sa Marcos administration at maaaring magkagulo pa ang bansa gaya ng nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Tanga! Hindi naman hawak ng presidente yan eh. 'Di ba? Hindi hawak ng presidente yan. Yung impeachment na yan, hindi hawak ni BBM yan. Oh. At pag nangialam si BBM dyan at kinontra yan, pati siya, madadamay dyan. Oh. Baka pati siya i-impeach. Oh. Bakit yung sa presidente isisisi yan? Wala namang kaalam-alam si Marcos dyan. Performance ni Sara Duterte ang pinagbasihan yan. Hindi kung ano-ano lang. Oh. Tandaan nyo na yung mga nakaupo dyan ngayon sa House of the Representative, hindi majority niyan pabor sa Pangulo. Ha? Ang dami din dyan na against sa Pangulo. Sila Raul Manuel pa lang eh. Oh. Sila Castro pa lang. Oh. Mga kasamahan pa niyan. Oh, against din yan sa presidente. Di ba? Tingnan nyo naman kung sino ang nag-iingay ngayon dyan, no, sa House of the Representatives. Oh, tingnan nyo. Kanya nga lang, gusto nyo lang kasing idamay ang presidente kasi ang gusto nyo nga mangyari, mangialam ang presidente at pigilan yan. Walang magagawa si BBM dyan. No, walang magagawa si BBM dyan. Labas na si Marcos dyan. Oh. Napaka-generic ng kwan mo eh, ng argumento mo, Alvarez eh. kahit na sobrang layo na ng Malacanang diyan sa issue na yan, eh, gusto niyo pa ring idamay ang Malacanang para lang siraan ang administrasyon ni Marcos. 'Di ba? Hindi naman hawak ni President Marcos yung mga utak ng mga kongresista diyan. Oh. Malay nyo, 'di ba? Yung ibang kongresista diyan nagpipigil lang noong kapanahunan ni Digong kasi hindi sila makagalaw. O ngayon, malaya silang gumagalaw ngayon. Kaya malaya din silang lakarin yung mga yung impeachment na yan laban kay Sara Duterte. O, ganun lang yun. Noong nakaraang administrasyon kasi hawak kayo sa liig ni Digong. O. Pag ano yung kampay ni Digong, doon kayo. Kasi natatakot kayo. O. Ayaw yung masunod, ayaw yung matulad kay former Senator Leila de Lima. Oh, 'di ba? Ganon 'yan eh. Ngayon, binibigyan sila ng kalayaan ni Marcos. Oh. Hindi nangingialam si BBM sa takbo ng pamamalakad diyan sa Kongreso. Oh. Kaya ang gusto niyang mangyari ngayon, mangialam ang presidente at pigilan 'yan, no? Or else, yun na nga, sabi niyo may malaking gulo. Pero hindi yan eh. Paano magkaroon ng malaking gulo? Maliban na lang kung kukontakin nyo yung mga abusayap dyan sa Mindanao at pondohan nyo para bombahin ang mga malalaking syudad dito sa Pilipinas. Yun, pwede yung gawin yun. Diba? Yun lang ang meron kayo eh. Para isakatuparan yung mga sinasabi nyong malaking gulo. Pero kung sabihin yung galing sa pulso ng masa, no, galing sa pulso ng bayan, walang makikiisa sa inyo. Kayo na lang diyan sa Davao ang naniniwala sa pinaglalaban ni Digong. Pero yung mga ibang region wala na. No? Hindi na sumasang-ayon sa mga pinaglalaban nila Duterte. Tingnan nyo ngayong maisog nyo, oh. 'Di ba? Nag-hire na nga lang kayo ng mga bayaran na mga a-attend sa rally. Dahil hindi na kayo bumibenta, hindi na kayo pinapaniwalaan ng taong bayan. Oh. Ganon lang kasimple yun eh. Tapos ngayon gusto niyo idamay si Marcos para pakialaman yan at pigilan yan. Yan lang naman ang gusto niyo eh. Kaya kino-call out niyo si President Marcos. No, kaya dinadamay nyo ang Malacanang diyan dahil ang gusto nyo sumausaw ang Malacanang diyan at pakinggan kayo at pigilan yung impeachment para maiwasan di umano yung gulo. Oh, ganun yung ginagawa nyo eh. At the same time, ginagaslight nyo rin yung mga supporters ninyo. No, supporters ng mga Duterte, ginagaslight nyo rin para mas lalo pang magalit
sa administrasyon. Oh. Basic lang yan eh. Nire-reverse ko lang mga kapatid. Ito, nire-reverse ko lang itong mga statement ni Alvarez. Kasi yun naman talaga ang totoo mga kababayan. Sila mismo alam nila na walang kinalaman si Presidente Marcos dyan. Kanya nga lang mga kapatid, dinadamay nila ang Malacanang dyan kasi ang gusto nga nilang mangyari, sa pananaw ko lang, gusto nilang mangyari mga babayan, bumaba ang presidente dyan at pakialaman yan at pigilan yan para wala nang maging gulo. Di ba? Tinatakot nila ang Malacanang mga kababayan. No. Na pag hindi na itigil ng hindi napigilan yung impeachment na yan, baka matulad daw si BBM sa kanyang ama. Oh. Ganun ang pananakot nila. Kung i-analyze natin mabuti mga kapatid, gusto nilang bumaba si President Marcos dyan sa Kongreso at pigilan yung sinasabing tawag nito impeachment laban kay Sara Duterte para hindi siya matulad sa kanyang ama. Basic, di ba? Ganun ko na-analyze yung mga itong mga pinagsasabi nila Alvarez mga kababayan. Pero wala eh. Walang magagawa si President Marcos dyan. No? Marami sa mga kongresista dyan ang galit sa mga Duterte kaya wala silang magagawa dyan. Tsaka tama naman wala namang pamumulitika doon sa mga question and answer na tinatanong diyan sa Kongreso Oh. Hindi sana kung pinakita lang ni Sara Duterte yung mga liquidation niya doon sa mga funds na kini-question sa kanya, di wala na. Walang problema. O kahit anong criticize nila kay Sara Duterte kung may resibo lahat, di walang problema. Oh. Ganun lang yun. Kanya nga lang, wala Imbis na sagutin ni Sara Duterte, i-address si Sara Duterte ng tama, yung mga tinatanong sa kanya, yung mga hinahanap sa kanya mga budget doon, yung mga funds na nawala, no. Imbis na i-address ni Sara Duterte at magpakita siya ng resibo, pang i-insulto yung kanyang mga ginagawa dyan sa hearing. Puro insulto yung kanyang mga sagot. Oh. Tapos ngayon, sasabihin nyo ganyan. Nako, Alvarez, wag ka nang pumapel. No, wag ka nang pumapel, Alvarez. Kahit ano man sabihin mo, wala. Hindi ka mananalo. Diyan pa nga lang sa mga ginagawa mo ngayong pabor kay Sara Duterte, ewan ko lang kung susuklian niya ni Sara Duterte. 'Di ba? Matapos mong tangkain natin traidorin yung kanyang ama. Talay! Sinabi pa ng dating House Speaker na sa halip na mamulitika ay pagtuunan na lamang ng pansin ng administrasyon ang pangunahing mga suliranin ng mga Pilipino gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng trabaho at mababang pasahod. Napaka-generic ng argumento ni Alvarez mga kababayan. Anong pamumulitika? 'Di ba? Yan lagi sinasabi niyo, pamumulitika. Wala namang pamumulitika diyan Oh. Unang-una, tingnan natin yung mga tanungan. No? Meron bang pamumulitika doon sa mga tinatanong sa kanya ng mga congressman, ng mga kabaro mong kongresista? May pamumulitika ba doon? Oh. Tama naman ang tanong Oh. Hindi nga lang mabigyan ng tamang sagot ng nitong ni Vice President Sara Duterte. Oh. Hindi niya masagot Sasabihin nyo ngayon, pamumulitika. Ay nako, anong klaseng utak meron itong si Alvarez mga kababayan. Anyway guys, hanggang dito na lang tong video na to. Diba? Klaro naman mga kapatid, gusto nilang i-pressure ang administrasyon. No, gusto nilang i-pressure si President Marcos nang sa ganun bumaba si President Marcos sa mababang kapulungan tapos pigilan yung tawag nito yung impeachment laban kay Sara Duterte. Yan yung gusto nilang mangyari. Or else, matutulad daw si President Marcos sa nangyari sa kanyang ama. Oh, klaseng utak yan. Anyway mga kapatid, hanggang dito lang ang video na ito. Kung nagustuhan niyo pa ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan mga kababayan sa inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.